Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ahoy! Good morning and again, welcome aboard Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. At tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Special shout-out, of course, sa mga miyembro ng AMOSUP at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso, dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, last week po pinag-usapan natin, winalk through po tayo ni Miss Israel kung paano ba ang proseso ng pag-avail ng medical services ng Family Medical and Dental Plan ng AMOSUP sa pamamagitan ng AMOSUP Seamen's Hospital. So, ngayong araw po ay mas palalawakin pa natin. And pinag-usapan din po natin, kinuwento rin ni Miss Jamaica Manguera ang kanyang experience sa AMOSUP Seamen's Hospital. So, kwento niya po sa atin kung paano siya inalagaan ng OB department. Nag-special shoutout pa siya kay Dr. Villamar at nagpasalamat siya sa AMOSUP Seamen's Hospital dahil po sa Seamen's Hospital ay finally nagkaroon sila ng baby ng kanyang mister na isang second officer at ngayon po ay inaalagaan naman ng pediatric department ng Seamen's Hospital ang kanilang 2-year-old son. So napakaganda po, nakakaantig yung episode natin last week. So ngayon naman po ay mas palalawakin pa natin ang mga diskusyon tungkol sa mga medical services ng AMOSUP Seamen's Hospital sa ilalim ng FMDP. Para sa diskusyon natin, we're very privileged to have on the show ang hospital director ng Seamen's Hospital na si Dr. George Pile at ang medical director natin na si Dr. Alejandro Ortigas. Magandang araw po, Doc George, Doc Sandy. Welcome po to Alagang Amoso. Good morning sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Facebook at YouTube. Okay, salamat po. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. So, ang unang question po ay paano po ba na itatag itong AMOSUP Seamen's Hospital? Paano po siya nagsimula? Bakit po nagkaroon ng FMDP, Family Medical and Dental Plan ng isang unyon? Okay. Nag-umpisa ito nung panahon pa ni ang ating founder, si Captain Gregorio Oca. So naisip niya na ang pangangailangan ng mga seafarers at mga dock workers nung panahon na yon. So nagumpisa siya sa isang maliit na clinic lang at ito'y lumaki ng lumaki dahil nga sa dami ng mga membro, kailangan palaki ng clinic. Tapos nag-expand kami at ngayon nagtayo kami ng Seamen's Hospital Manila noong 1987. So mula noon, lumaki na ng lumaki at lumawak na ang ating serbisyo. Oh, wow. So, ano-ano na po yung branches ngayon ng Seamen's Hospital? Ngayon, meron na tayo sa iba't ibang probinsya katulad ng Cebu, sa Iloilo, Davao, sa Bacolod, at meron din tayong isang satellite clinic sa Dagupan para sa ating mga miyembro na tiga North. Alright? Tapos ngayon, lately ay magtatayo rin tayo ng isa pang hospital sa Mindanao para naman sa region ng Cagayan de Oro. So at nakakalapit na lugar doon. So talagang ini-extend po ng AMOSUP sa mga miyembro at dependents sa mga pamilya. Yes, importante rin po kasi yung hindi lang sa miyembro pati ho sa dependent kasi para maging relax ang ating mga seafarers pag nasa barko sila ay kailangan relax din ang mga kanilang pamilya. Salamat po. So, Doc Sandy naman, ano po ba yung mga iba-ibang departments ng AMOSUP Seamen's Hospital? Kasi last week po napag-usapan namin na yung Manila po pala, level 3 hospital po pala siya. So, ano po yung mga departments dito? So bago yung lahat, Ma'am Camille, good morning sa ating mga seafarers at sa inyo, Ma'am Camille.
So ang ating departments ay meron tayong OB department, meron po tayong surgery department, meron tayong pediatric department, meron din po tayong rehab department at OB rehab and then dun sa mga and then meron tayong tawag natin yung mga radiology department, no? So sa ating mga imaging at ang ating pathology department. So ito po yung core na nagbubuo ng ating Seaman's Hospital so that ating matataguyod ang serbisyo at benepisyo sa ating mga miyembrong seafarer at ang kanilang dependent. Napakarami po palang departments kompleto. Huwag mong kalimutan yung ophthalmology department. Meron nga pala po, sorry, Dr. Pile, meron po Saka tayo ENT. si Dr. Pile ang ating ophthalmology sa mata, no? At ang ENT kasi hiniwalay na yung mata tsaka throat. So, may ENT din tayo at meron tayong ophthalmology. Napakadami pasyente din po doon, no? So, sorry po. Saka baka makalimutan din yung dental din. Importante rin. May Dental. We have a dental dun sa So, meron tayong Siemens dental Hospital. services. So, Wow, for malaki free. rin yun. Yes. So, napakaganda po ng serbisyo ng Amasup Siemens Hospital sa members and dependents. So, ano po ba yung mga top 5 na illnesses na ikinukonsulta sa atin ng mga miyembro? Mga seafarers po. So, titignan ko yung aking kodigo, no? Go so, ahead. Kasi para lang sa kalaman ng lahat, ang Siemens Hospital ang aming inaalagaan ay seafarers at ang kanilang dependents, so ang kanilang pamilya. So, since ang ating mga seafarers ay malulusog at sila ay nasa barko, ang karamihan siguro they will compose 3 to 4 times more ang mga dependents, no? So dinivide po namin yung aming top 5 sa based on sino yung seafarers at sino yung dependents. So unahin muna natin ang seafarers. Ang number 1 condition para sa seafarers ay gallbladder stones. That's number 1, no? Tapos yung varicose veins and then hernia and hemorrhoids. So madami sa kanila is GI, no? These are the main reasons that they will get admitted. Aside from the other conditions which are we call them yung stable, yung may sakit sa puso, high blood, pero yung halos wala naman nararamdaman pero kailangan din nila ng gamot. So yun po yung 5. Pagdating sa mga dependent, sa mga anak, ganun din, gallbladder stone ang number 1. So bato sa yung abdo, no? And then ang pangalawa is pneumonia. No, madam. Number 2, pneumonia still number 2. Tapos pangatlo UTI and then colon cancer ang number 5. Number 4 is pagtatae, pero number 5 is colon cancer. So malaking bagay ang mga cancer conditions din sa kanila. So, nabanggit niyo po yan. I understand meron po tayong oncology department. Opo, ang oncology department, nakapaloob po siya sa internal medicine. But we have ang tawag po namin service, so pero para ho siyang department din. So kasama po siya sa serbisyo yung mga kailangan mag-chemotherapy kasi madami din po yung mga may breast cancer, colon cancer. So doon po sila nagki-chemotherapy at meron kaming outpatient para ibig sabihin pag pupunta lang sila para sa chemo nila, tapos ilang oras, mga 3 oras, tapos makakauwi na sila imbis i-admit, no? Meron din naman po kailangan yung chemo overnight, so yun po ina-admit at may sarili silang lugar kung saan sila i-admit, so parang overnight kasi ang aming paniwala mas maganda na ilalayo din, bagamat ospital kami, gusto ng mga taga-ospital ilalayo sa ospital kasi marami ding sakit makukuha sa ospital, no? Opo. So gusto namin as much as possible mas madaling gumaling o mas magadali sila. We want to make them functional, no? Yung nagagawa nila yung pang araw-araw. So mas magaling kung kaya sa bahay, makakauwi sila, mas maigi po yung ganon. So yun ang aming ano sa Tagalog, trust, yun yung aming direksyon. Saka kasi yung pag na-admit sila sa amin at
sila'y pasyente namin, mabibigay namin yung gamot na kailangan. At pag available tong gamot na to, ito ay walang bayad. So malaking tulong po sa ating mga seafarer at dependent kung ma-check namin sila sa ospital. Napakaganda po ng serbisyong to kasi syempre po hindi naman po mura ang cancer treatment at in-offer po pala to sa Siemens Hospital para sa mga miyembro at sa mga dependents. Yun. Oo, kasi importante din is yung mga ibang test na gagawin habang sila ay nagtitreat, magagawa rin sa ospital. At libre na rin po yun. Libre din, oo. Okay. So yun po yung isang, although hindi rin po department, meron po kaming pharmacy, meron po kaming pharmacy facility. So binibigay po namin yung kung anong gamot na nararapat para siguraduhin namin makumpleto nila yung gamot. So mabubuo nila para sigurado, lalo pag infection, gusto mo nakokompleto nila yung gamot nila, no? So malaking bagay yon. Ang aming focus din doon, or ang aming strategy ginagamit namin generic para mas madami po ang makinabang, no? Kasi yung generic na gamot, so kasama yung aming pathology lab, kasi yung mga test na kailangan para sa kanilang sakit na nagagawa rin, no? So makokompleto nila pati yung mga kung kailangan ng x-ray, may CT scan po kami, may MRI, so nakokompleto nila, no? Para yung nandun lahat. Para yung pag-assess o tingin ng sakit ay kompleto yung ang mga test na gagamitin ng doktor para maganda yung pagka-diagnose no, ng sakit. Bukod po dito, meron din po tayong dialysis center. Meron din tayong dialysis center sa Manila. So, ngayong itong mga nakalipas na panahon ay nag-expand din kami. Na dati 5 dialysis chairs lang, ngayon naka-10 na kaming dialysis machine. So, mas malaki ang natutulong natin ngayon, especially sa mga dependents ng ating mga seafarers. So, yun din po, as long as membro sila at pasok pa sila dun sa ating tinatawag na time na membro sila, libre pa din ang pag-dialysis. Napakagandang po nito sa benefit sa mga members and dependents natin. Opo. So, bukod po dito sa mga to, meron din po tayong telehealth service, hindi po ba? Na kahit na on board yung mga members, pwede po silang magkonsulta. So, can you tell us more about this service po? So, meron po tayong telehealth service, 24/7 nga ho siya. Yung halimbawa, yung mga nasa barko, meron silang kailangan itanong o meron silang gustong ikonsulta, so tumatawag lang po sila doon at meron pong sasagot. Tapos siguro sa Tagalog sasabihin binabato, no? Pinapass on ho namin, no? Sa doktor para i-assess at kung mabigyan ng mabilis na lunas at matuturo sa kanila, maganda ho ngayon kasi meron ho tayo mga because of yung ating YouTube, yung ating video, we can send messages and we can send videos. So kung kaya po nilang malunas agad doon kung saan sila, immediately magagawa. Ngayon kung hindi kaya or maa-assess, ma-advise namin, huwag nyo nang galawin yan. Ipadala nyo na kagad sa ospital. So we can mapipili natin ano ang sakit na pwedeng lunasin, ibigay lunas sa bahay, or anong sakit na kailangan ipadala nyo na agad sa emergency room, or kung habaga tawag airlift. So malaking bagay po yon. Tapos kasama dun po sa telehealth, meron pong tawag nila yung mga may mental health issues. Sa awan naman ng Diyos, sa Pilipinas parang bihira, hindi pangkaraniwan yun Yung minsan may isang buwan walang tanong, no? Ang tingin namin yung mga pasyente mas gusto nilang makipagkwentuhan o salumuha o ikwento yung kanilang daing siguro sa kaibigan nila o sa kamag-anak nila. Malaking bagay din yon kasi mas maganda yung relationship, no? Opo. So pero meron din ho kaming pang mental health. So meron po kaming psych graduates na sumasagot sa telephone. Tapos meron pong consultant na may psychiatrist at 2 licensed na psychologist.
na on board lagi. So meron silang makokonsulta or matatanungan, no, to give advice. Napaka holistic po no ng approach natin sa pagbibigay ng ng medical benefit sa ating members and dependents. So napakaganda po. Actually, yun po yung feedback nung seafarer's wife na naging guest namin last week. Sabi niya, naramdaman niya yung malasakit sa AMOSUP na hindi lang basta mag-provide ng medical service but the care, the compassion na talagang makumpleto yung mga procedures, makumpleto yung medication para gumaling, para matreat yung kailangan matreat. So it was very, ang ganda po, nakakaantig yung story niya kasi siya mismo na experience niya and she wants to share it and she wants to encourage mga AMOSUP members and dependents na gamitin yung facilities natin. And Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.